Welcome back to my channel. This is Nib TV again. So ngayon guys, meron na akong itatry na repair na isang item. Pero bago tayo pag-upsa, isa mo ng maikling intro. Guys, bali ang re-repair natin ay itong isang ceiling light. Or tama, ceiling light kasi nakalabas siya. Pag yung pasok sa loob ng kisame, pin light tawag. Pag nito ceiling light. So ito siya. Tinanggal ko na sa doon sa taas. Ito guys yung kanyang pan. Ayan guys. Yan, dyan sa nakakabit. Tinanggal ko muna sa dyan kasi ayusin natin. Kaparehas niya ito guys. Ito sa kabila. Ayun. Ayan mga kaparehas niya. Saka dito pa. Ayun guys. So ito yung may problema. Okay. Bale ang problema niya guys ay kumurap-kurap siya, no? Parang nag-blink-blink siya. Tapos parang may pumutok. Tapos hindi na sa milaw. So hindi naman masyadong malakas ang putok. Parang lang yung parang may nag-short. Ganun lang. Ganun. Tapos namatay na yan. So ang gagawin natin aayusin natin to guys. Ito naman yung pinaka niya parang pinaka-control niya. Tawag dito is IKEA. LED driver pala siya. Kasi dito guys, LED laman ito Tapos ito guys, nagpapalit-palit ang kulay nito. Kada pindot mo ng switch. Minsan ito ilaw sa gitna, minsan ito. Tapos pag pindot muli, ito naman, buong tatlo na sila ilaw. So tingnan natin guys kung ano yung problema. Okay. So wala naman sa tornilyo. Ayan nga, parang may nasunog nga guys Ayan parang tingnan natin guys. Kunin ko yung pambukas ko na. Yun. Ayan guys. May marka ng sunog. Ganito lang pala laman ito. Kala ko ano laman. Wala palang kalaman-laman. Lang siya, nakadikit lang siya ng glue stick. Liit lang yung laman niya. Ayun guys, may pumutok nga ito. Capacitor. Grabe pagkaputok niya. Ang value nito. Value is ito lang kaya, baka may nadamay pa. Checkin natin guys ito mga kanya dito, ibang pyesa. Ayun, nasunog yun. Value is hindi makita. Ayun. Kita niya ba guys? 6.2 8.2 microfarad, 500 volts. 500 volts pala to. Parang wala akong ganyan
So, kunin ko na muna guys yung aking panghinang. Itatanggalin muna natin sa pagkasolda. Tapos hanap tayo ng, kung meron tayong kapalit makikita. Ano, lakas ng putok niya. Lumambot yung plastic, nasunog. Grabe. Tingnan sandali guys, kunin ko yung aking soldering iron para ma-desolder natin. Babalikan ko kayo, papainitin ko muna. Guys, mainit na siya. So ito yung 8.2 500 volts. Titingnan ko guys kung meron ako makita. Kunin ko yung lagay ko ng mga capacitor. Ito. Ito, 400 volts. 3.3 microfarad. Parang malayo. Hanap muna tayo 8.2, 3.3. Sige, medyo reserve natin muna to. Baka wala tayong makitang ibang ano eh. Ito may ano eh. Meron 400 volts. Ano to? Ayan, 400 volts. 4.7. Yun, medyo malapit-lapit. Yung isa kanina is 3.3. 400 volts din. Ito siguro 4.7. Pwede na. I-reserve natin parehas to. Titingnan natin kung ito kasi masyado malaki pala. Oh. Baka hindi magkasya. Ito tamang-tamang maliit. Kaya tabi muna natin yan. 4.7. So, yun na lang. 4.7 na siguro gagamitin ko guys. So, balik muna natin ito. Ito natin 3.3 400 volts. O, itong 4.7. Mas malapit-lapit itong 4.7 kaysa sa 3.3. Ito yung 3.3. Masyado malaki. Ito siguro 4.7. Sakto lang. Oh. Subukan natin guys. Tabi ko muna ito. Pero test muna natin guys yung mga ibang component. Yung diode niya kung buo pa ba. Bali ito guys, yung diode niya pala ito. Ayan o. Ayan. M86S ba yan? Ito yung mga 4 terminal. Test muna natin yan guys kung gumagana pa yan. Sana good pa yung diode. On natin. Sa diode mode bali ito yung AC side niya kasi dito nakakonect tong dalawang wire eh. Yung papunta ron sa live wire. So ito yung papuntang ano niya, papuntang capacitor, papunta rito sa capacitor bago dadaan dito sa mga MOSFET. Check natin muna yung diode, output ng diode.
Oops. Teka lang. Wala. Pag binaliktad, kailangan meron. Para good siya. Ayun. Meron. Good. Baliktad rin natin uli. Dapat wala. Okay. Good siya guys. Yan. Tapos, dito naman sa AC side. Yan. Pag sa AC side, lagay natin yung isang probe. Yan. Dapat meron dyan. Dito. Yan. Dito wala. Ay, okay. Okay. Baliktarin natin. Pag yung positive probe nandito, dapat dito meron na. Ayun. So, good. Doon, wala. Okay. Wala din doon. Okay. So, good ang diode natin. Ito mga resistor naman tong iba. Itong isang capacitor. Mukhang good naman. Ito. 4.6. Teka lang guys ha. Diretso lang natin yung kanyang paa. Para hindi tayo mahirapan. Ito guys yung long nose. Diretso lang natin. Test muna natin to guys kung good pa to. Lagay natin sa capacitor mode. Ayan. Short muna natin. Value niya is 4.7 400 volts. Natin. 4 microfarad. Oh, so good na good to. Okay. Negative. Dito yung negative. So nakaganyan. So, ganyan lang siya. Lalagyan ko lang guys dito ng yung para maisaksak natin sa plug. Dudugtungan ko rito. Tapos sasaksak natin. Pero gagamitan natin guys ng test light. Gaya lang lagi kong ginagawa. Test light muna tayo para sure tayo na may mag-short man. Baka may mag-short pa. At least hindi madadamage lahat ng component. Kunin ko na yung test light ko. Ito guys. Test light natin. Ito yung guys. Itong ilaw. Dito natin sasaksak. Yan, tapos test light. Test bulb. Lagay natin. Ito guys, sa test light. Sasaksak ko ng test light. Yan. Okay. Yan, para medyo kita natin. Ito yung saksakan ng test light. Yan.
Okay, testing. Yun. Good siya guys. Walang short. Kita nyo, hindi umilaw yung bulb natin. Okay, gumagana na siya. So, mubra yung nilagay natin capacitor. Tapos, nag-iiba-iba kulay yan guys. Subukan natin off tapos on natin. Mag-iiba na naman yung kanyan. O, yan o. Dito na sa gilid na yung ilaw. Yan o. Off, on. Ayan, lahat na umilaw. Dito, tsaka dito. Off, on. O, gitna lang umilaw guys. Ito lang. Kita ba? Parang hindi masyado kita yung diferensya. Ayan, ganyan na lang siguro. Ayan. Kanina ito umilaw. Ngayon, ito naman ang ilaw. O, ito. Ito sa gilid. So, yan ang sinasabi ko guys. Nag-iiba-iba. Itong gitna, patay. Ngayon, lahat. Yan, gitna, tsaka ito, bukas na. Off. Ito lang papailawin natin, ito hindi. O, yan o. Ito hindi numilaw. Gitna lang. Pag off, ito naman ilaw, gitna, hindi. Malalaman nyo guys kasi medyo parang maitim dyan. O, yan o. Pangatlong switch, lahat iilaw na yan, kaya maliwanag na lahat yan. Ayan na guys, milaw na to, sabay-sabay na sila. Okay, so successful na naman ang ating pagre-repair. So ang gagawin ko muna guys, kakabit ko na siya muna doon sa taas, tapos testing natin sa pamamagitan ng switch dito sa dingding yan. Ayan, diyan natin susubukan. Okay, so nasolve natin ang kanyang problema. Capacitor lang ang nag-overheat. Okay, so bunutin muna natin to. A few moments later. Guys, nakabitin na siya, no? Ayan, no? Kakabitan ko na siya ng tornilyo. So yun na guys, testingin natin. Ito yung kanyang switch. Ito. 1 2 3. So good guys. Ayun ang kaparehas niya. Ayan o. Parehas natin ilawan na. 1 2 3. So okay guys, good na. Kung nagustuhan nyo ito guys ang aking ginawang pagre-repair, paki-like and share, and don't forget to subscribe to my channel, Nib TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga video. Salamat!